Magandang araw mga banateros at eto na nga, mag-uusap po tayo dito sa isang bagay na napaka-importante. Alam nyo, bago pa mangyari itong mga issue na ito, nabalitaan ko na po ito. Bakit ho kanyo? Eto ha, eto. Merong isang hindi naman ho political vlogger o di kaya ay influencer na tumawag sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya sa akin, Banat Bay, may tumawag sa akin. Gusto kong gawing political vlogger at may budget. Ika nga. Alam mo, nung unang kagad na pumasok sa utak ko sabi ko, ibang galawan to, bagong galawan ito ng isang politiko. Tapos, hinulaan ko kagad kung ano ang pinapagawa sa kanya. Alam mo, eto kagad ang unang tanong ko sa kanya. Ang pinagagawa ba sa'yo ay siraan si VP Sara Duterte? Alam nyo? Agad-agad sinagot ito ng aking kaibigan na vlogger at sabi niya, oo Kaya nga natawagan kita kasi taga-subaybay mo ko at bilang dating kasama mo sa industriya, tapos napapanood pa kita, gusto ko humingi ng advice sa'yo. Simple lang naman ang sinabi ko sa kanya. Alam mo, tandaan mo lamang ito. Sabi ko sa kaibigan ko ito, sabi ko, tandaan mo lang, ang mga politiko, they come and go. Ibig sabihin, dumadaan sila, lumilipas sila, nawawala sila. Pero ikaw bilang influencer, bilang vlogger, ikaw ay mananatili dyan hanggang gusto mo. Dahil nga, hawak mo oras mo, hawak mo salita mo, hawak mo lahat ng prinsipyo mo. Ngayon, kung ngayon pa lang, binebenta mo na sa damonyo ang prinsipyo mo, sunog ka na kaagad dyan, masisira ang credibility mo. Yun ang sinabi ko. At pangalawa, at aabuting ka ng basher dyan. Bakit kanyo? Dahil ang mga Duterte ay mga organic ang kanila pong mga followers. Hindi kailangan bayaran para depensahan sila. Hindi kailangan bayaran para ho sila ay i-promote. Dahil organic po ang mga followers ng mga Duterte. Ako ho, alam ko ho yan. Dahil tandaan ninyo, 2015, hindi pa po sikat ang mga Duterte noon. Kilala sila sa Davao, kilala sila sa Mindanao. Pero pangkalahatang buong Pilipinas, hindi ho sila ganon ka-popular. Kaya nga hindi ho pa sila, tanda ko yun sa survey. Huli pa si Pangulong Duterte noon Pero kitang-kita naman natin yung organic ng paglago ng kanyang tawagin na nating DDS. Bakit ho kanyo? Kasi nga po, yung mama, talaga naman pong kitang-kita ang kanyang magandang mga ginawa. At alam mo, itong kaibigan kong ito ay Duterte supporter ho ito. Kaya nga, tinawagan niya kagad ako nung nabalitaan niya yon at nung may nag-alok sa kanya na sabi niya, parang hindi ko ata kaya kasi idol ko si Pangulong Duterte. Kita ko naman yung mga pagbabagong nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos ganito ang gagawin namin. Tapos nakapagkwentuhan na nga kami. At alam niyo po, marami pang lalabas na mga influencer na nasa entertainment na biglang papasok sa eksena ng politika. Alam niyo po, una-una nagtaka ho ako nun. Kasi sabi ko, posible ba yun? Di mo kanta nga ito mga ito. Bakit kanyo? Mga walang alam ho ito mga ito Ito mga vlogger na ito, mga toxic vlogger na ito, wala pong alam yan. Etong mga galing-galingan na mga vlogger dyan na puro alam prank, alam bentahan ng kung ano-ano dyan, wala naman pong alam sa pagdating sa usapin ng bayan. Ito po yung mga, sa madaling salita ho, mga, pasensya na ho ito ho'y mga mabababaw na nilalang sa Pilipinas. Hindi ako nagmamaliit pero ganun ho talaga Wala hong alam yan. Kaya nga nung napanood ko yung video ni Rendon, nung binabanatan niya yung DepEd, sabi ko, anak naman ng wewe itong maman to. Etong mama na ito, tanggap na ng taong bayan na talagang toxic.
toxic sa showbiz. Sa madaling salita, ito'y likas na papansin, likas na epal para ho sumikat ang karir niya na nabubulok na. Totoo naman eh. Alam mo, itong Rendon na to, saan ba ito sumikat? Sa pagiging toxic. Hindi niya nga mapasok yung gusto niyang pasukin eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito sa mama na ito. Di ba? Ang daming pautot, kesyo natanggal pa daw yung social media niya, pero nandyan naman. Ang daming alam sa buhay nito para sumikat. Lahat inaway, lahat ng artista. At ngayon naman, papasukin ng politika. Ewan ko na lang ewan ko na lang. Ako'y nagtatanong lang, Rendon. Ikaw ba ay isa sa mga nilakad ng isang politiko o ng isang partido para siraan si VP Sara Duterte? Yung totoo. Kasi obvious eh. Obvious na obvious. Di ba? Ano ho ba ang inyong kasunduan dyan? Matindi ho ba? Malaki ho ba? Ikaw, makakabuhay ba ng pamilya mo yan? Yung kasunduan niyo? Hindi, yung totoo. Huwag na ho tayo maglukuhan. Basang-basa ng taong bayan kung anong ginagawa niyong paglipat. Mula sa pagiging entertainer, mula sa pagiging bigla kayong lilipat nang wala lang para sa bayan. Ano kayo, gago? Huwag niyo nga kami pinagluluko. Lukuhin nyo na yung mga followers nyong walang mga utak. Pero kami ho, huwag nyo kami pinagluloko. Matagal na ho kami sa social media. Sa politics, matagal na ho kaming mga Duterte supporter at talaga mga nanindiga noon. Matagal na ho kami dito. Alam mo namin at amoy na amoy namin na mga katulad nyo. Yung totoo lang. Anak ka ng weteng, oh. And ako, Rendon, nabubulo ka na nga, nalalaos ka ng todo-todo, tas hihirit ka pa ng ganito. Gusto mo ba talaga magalit ang taong bayan sa'yo? Mag-isip-isip ka. Isip-isipin mo yung gagawin mo. Pwede ka pang bumuelta. Abay, ano ito? Araw-araw na lang papakatanga ka? Hindi ako nagtatanong lang Kasi bakit ko sinabing araw-araw na magpapakatanga siya? Tandaan din nyo, ang politika masalimuot, inaaral ho yan. Sa tipo ng itsura mo rin doon. Ikaw ba yung tipo na mag-aaral, magre-research? O baka naman bibigyan ka lang ng speech at babasahin mo, o di kaya memorize mo lang yun. At kaya nga, eto isipin nyo. Dito mo makikita ng isang influencer, isang vlogger ay malam na natin, di ba? Paano natin malalaman yan? Pansinin nyo, pare-pareho ang kanilang script. Hindi nga nila kayang makipag-talaktakan pagdating mo sa issue na lipunan. Bakit to? Hanggang wala silang script, hindi nila kayang makipag-ano. Hindi, kaya nga, ito na lang. Rendon, kung talagang sabi mong para sa bayan ka, tara, mag-usap tayo. Tayo magdebate. Pag-usapan natin yung mga issue sa lipunan kung talagang may alam ka at para sa bayan ka. Ang hirap sa'yo eh. Papasok ka sa eksenang tinuturuan ka lang. Hindi, ako nagtatanong. Ano ba kasunduan nyo dyan? Malaki ho ba? Hindi, yung totoo lang. Rendon, babantayan kitang Wag mong pinagluloko ang taong bayan, Wag mong pinagluloko. Dahil kami mga Duterte supporter, tandaan mo, 2015, nagsimula na kami at binakbakan kami ng 6 na taon habang nakaupo si Pangulong Duterte at walang nanaig. Kaya nga natapos niya ang termino niyang mataas ang ratings. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang ratings. Bakit to? Dahil nga kahit anong bakbak ng kalaban, taob. Eto, hihirit ka ngayon. Kesyo hihirit ka sa DepEd, problema sa DepEd, hindi nagre-remit ng kanilang mga ano pa dyan, sasabihin mo yung mga guro. Aka ng wewe, oo. Hindi, sa totoo lang. Ako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, meron pang mga lalabas na mga vlogger and influencer sa entertainment industry, magiging political vlogger. Preparation for 2025. Abangan nyo yan.
maniwala ko kayo sa akin, abangan nyo yan, lalabas ho sila. Lalo na may mga